pinto. O nga eh. Okay na dito, malinis na. Ayos. Grabe ka gwapo kay Boknoy, oh. Ah, stilan. Upuha Boknoy, oy. Oh, stilan pang ano, pang malakasan ito mga business. Hindi ko alam kaninong siyen to. Kay ano na to, kay Makmak na to, kay Dodong. Yan, oh. Yan ko lang ba kasi mainit eh. Inisting ko lang ba? Okay pala, mga ka-business. Yun po mga ka-business, si Yasio ano na rin yun, nag-declare na rin na magpa-enroll na rin. Ikaw din, kailangan magpa-enroll din. Pa-enroll ko rin mama, pag nakuha naman yung card. Ha? Kasi di pa nga natabawagan. Oo. Wala pang update ko sa card. Sabi ko nga to follow na lang sa mga So yun din, isama mo na pag laba yung nandun din, oh. Ay, nilabhan na yata yan din. Sinampay lang dyan. Ilipat mo na nagsampay yung mga underwear doon, yung mga brief doon, oh. So yun po mga ka-business, yun nga si Yasio magpa-enroll na rin, si Dodong magpa-enroll na rin, si Dinbin magpa-enroll na rin, si Makmak mga ka-business ay tapos nang tapos na din, no? Ha? Si Makmak tapos na nagpa-enroll. Pero pang hindi na to submit, pero tapos na rin. Oh, mga ka-business, kasi nung nakaraang linggo ay lumakad na rin yun si Makmak, mga ka-business, nagpa-enroll na rin yun. Tapos ito ngayon si Yasio nag-declare sa akin kanina nga pa, pa-enroll na rin ako pa. Sabi ko, sige, pa-enroll tayo. Tapos si Dudong kanina sabi rin pa, magpa-enroll din ako pa bukas. Sabi ko, di ko alam kung unahin ko na ito dahil halos sunod-sunod sila, si Dindin. Ikaw din, sinong ano? Kami ni mama. Kayo ni mama. O, di samahan ka na lang siguro din namin pag ano, para may vlog na rin natin, para malaman ng ating mga viewers. So yun po mga ka-business, hindi ko lang alam kung sinong unahin ko bukas nito na magpa-enroll. Pero kaya lang obligado naman talaga kasi magpa-enroll ng mga bata. Kailangan nating asikasuhin yan kasi mas mainaw naman yung mas maaga para wala na tayong problemahin pa. Para ang sunod na gagawin na lang ay yung pag-accomplish naman dun sa mga pangunahing gamit lang muna mga ka-business. Mga ilang piraso notebook muna, tapos siyempre yung ballpen, lapis, papel, yan, mga pampauna lang, hindi natin mabubuo muna siguro yan. Tapos at siyempre yung ano, yung sa uniform, kahit naman siguro hindi muna, no? Kahit hindi muna siguro, kahit mag white t-shirt lang muna, pwede pa naman yun mga ka-business. Pero kailangan pa rin nating trabahuin yun, kailangan pa rin nating paglaanan yun ng ano. So mag-utay-utay lang tayo, mag-asikaso ng mga gamit, hindi kasi mabigla to dahil ilan sila, mga ka-business, madami-dami sila. Kaya ito talaga, todo kayo talagang pagbablog si Kuya Boknoy, mga ka-business na hindi minamahal. Pero sige lang, birabanat lang at walang titigil, walang susuko, ika nga mga ka-business. So ayun, dito lang kami sa bahay, dito lang ako, kakauwi lang namin, mga ka-business. At ayun lang, yun lang no, kumbaga ina-update ko lang kayo mga ka-business na yun na nga ay pasukan na, talagang malapit-lapit na, mga almost 2 weeks na lang mga ka-business ay pasukan na mga ka-business na hindi minamahal. So ito naman ang umpisang bakbaka na naman ng mga nanay at tatay. Siyempre ang tatay todo kayod sa trabaho, ang mga nanay todo kayod namang sa pag-asikaso ng mga baon, yung kanilang mga uniforme, ihahanda yan, gigising ng nanay ng maaga, ang tatay gigising din ng maaga, lalo na yung mga pumapasok sa pabrika, ano, mga companies. So, siyempre, agang magising yan kasi ano yan, kumbaga bakbakan nga todo kayo, todo trabaho, mga ka-business namin minamahal. Kasi nga ito na naman ay pumapasok na naman tayo sa panibagong yugto ng mga mag-aaral. Siyempre, daily routine na yan. Daily routine na kasi yan Pagka nag-umpisa ng pasukan, ay araw-araw na yan sa loob na uli ng isang taon yan, mga ka-business, na pag-aasikaso sa mga estudyante. Lahat ng kailangan, kung kinakailangan ay tatrabahuin mga ka-business naming minamahal. Kung ano yung pangangailangan ng mga estudyante, talagang sa ayaw at sa gusto mo ay obligado na kailangan, kinakailangan bilhin, kung ano yung dapat mga projects, ganyan, talagang ito talaga sagupaan na naman mga ka-business pagdating sa gastusan mga ka-business naming minamahal. Pero wala tayong magagawa dyan, talagang yan ang kailangan dahil
siyempre kailangan natin ang mga bata ay mayroong natutunan. Pagdating ng araw, sila din naman ang aani, mga kabisnes. So yun, bukas, di ko alam, tatanong ko pa kay Mingay kung sinong uunahin ipa-enroll. Siyempre kailangan natin trabaho ito mga kabisnes, bilang mga magulang ay yun nga, tayo talagang pangunahin gagalaw. Di pwedeng iasa natin sa mga estudyante, sa mga bata lang yan, kailangan nila ng assist, mga kabisnes. Siyempre masaya naman yung mga bata kapag ganyan ang ginagawa natin, kapag ina-assist natin sila, no? Sinasamahan natin sila para malaman din natin bilang mga magulang kung ano yung mga advice dun sa teacher. Siyempre may mga ano yan, may mga advice pa yung gagawin, mga ganito nanay, may ganito tayo, may mga ganyan tayo, kasi di pa naman kagad-agad kasi yan magpatawag ng meeting antimano. Kailangan pag nagpa-enroll ka doon, di man maiwasan yun, may mga explanation pang teacher yan. So at least alam din natin. Tulad nung kay Kia, nung ipina-enroll ko si Kia, mga kabisnes naming minamahal, ay ayun, mayroong mga requirements na nakasulat doon sa blackboard, mga kabisnes. So yun ang kailangan nating i-accomplish, mga kabisnes naming minamahal. So isa pa yun, yung kay Kia, nakita ko doon sa blackboard nga nakasulat, sobrang dami. Hindi ko pa nabasa, mga kabisnes, kasi nandito po yun sa vlog, mga kabisnes naming minamahal. So babanggitin ko pa yung Pimingay, kasi ako nagpa-enroll noon nung time na yun, mga kabisnes. So mga kabisnes, ano pa ba yung so yun, no, yun lang po yung maging update, no, muna sa ngayon, no, para sa mga bata. So kayo mga bata, mag-aral talaga kayo mabuti, kasi ang hirap talaga walang matapos. Diyos ko, hirap talaga walang natapos. Hindi man natin malalahat nga hindi nakapagtapos ay ganun ang naging takbo ng buhay, na kumbaga naghirap. Mayroong hindi nakapagtapos pero umasinso. Ika nga, diskarte talaga. Kung bakit ko nasabi yun, mga kabisnes, kasi yung kapatid ko mga kabisnes, sumunod sa akin ay hindi rin naman nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan yun, pero kahit sa papaano, mga kabisnes, kung sa level ng hanap buhay o sa level ng kanyang posisyon ngayon, sa kanyang katayuan sa buhay, mga kabisnes, ang ibig kong sabihin, medyo mataas ang kanyang level ngayon, mga kabisnes. Hindi nakapagtapos yun ng pag-aaral, hindi naman yung graduate ng kolehiyo, mga kabisnes naming minamahal, pero may matatag na hanap buhay o negosyo at nakapagpatayo ng sariling bahay, na hindi basta bahay nga ano lang, talagang maganda, mga kabisnes. Hindi man din matatawag nating mayaman, pero ang ibig kong sabihin, nakakaaluan siya sa buhay. Walang natapos yun. So yun ang pinupunto ko, na hindi lahat na walang natapos ay walang magandang buhay. Pero mas the best pa rin at mas lamang pa rin kung mayroon ka talagang natapos. Kasi yun ang pangunahin Kumbaga yun ang pinakatungtungan mo Yun na yun. Kumbaga lamang ka na doon kasi mayroon kang natapos o mayroon kang na mataas na pinag-aralan. Lamang ka talaga doon, mga kabisnes. Kasi pagdating lang sa pag-apply ng trabaho ay wala talagang kahirap-hirap At saka makakapasok ka talaga at makakapasok sa mga magaganda ika nga ng nakita, no? Ibig sabihin, maganda-ganda ang kita kapag mayroon kang pinag-aralan. Kung ikukumpara sa wala talaga kang natapos, mahirap talaga. Tulad na lang sa akin, mga kabisnes, example na lang sa akin, wala naman akong mataas na pinag-aralan hanggang high school graduate lang ako. So ayun, ang nagiging level din aking trabaho ay hanggang sa pangangumpanya, pasasahuran ng minimum, hanggang doon lang, mga kabisnes. Kasi wala naman hindi naman tayo degree holder nga, ika ngayon. Wala naman tayong titulo na pwede natin ipagmalaki sa isang kumpanya kung tayo ay mag-apply. So yun pong ibig kong sabihin. Kaya ang payo ko sa mga bata talaga, sa lahat, pati sa mga anak ko, sa lahat na nung sino makapanood nito, mga kabisnes, talaga pagigihan yung pag-aaral. Kasi ang panahon ay hindi yun pwedeng bumalik Halimbawa, nalagpasan mo, hindi ka nag-aral ng 3 taon hanggang 5 taon,
malamang sa malamang tatamarin ka na niyan. Wala na, pinanghinaan ka na, ayaw mo na mag-aral kasi medyo malayo-layo na yung paghinto ng pag-aaral. So madaming panahong nasayang. Yung 5 taon na yung nasayang na yun, hindi mo na pwedeng balikan yun eh. Yung pwedeng ibalik mo na natin kaya yung 2015. Ibalik mo muna kaya natin yung 2020 hanggang 2022. Hindi naman pwedeng ganun eh. Nakalipas is nakalipas na talaga. So may nasasayang ka ng panahon, mga kabisnes. Ang katwiran ng iba ay wala mang kuan, grabe kahirap ng buhay kasi wala mang halos wala nga tayong kain. Pero maraming nakapagtapos na mahirap ang buhay. Oo, marami. Kumbaga, iginagapang baga talaga. Kumbaga, sakripisyo talaga. May kaakibat na sakripisyo mga kabisnes para sa mga bata na gustong mag-aral. Kung mayroon ka talagang pangarap sa buhay, walang hadlang yun. Kahit anong mangyari. Ako, dati, magaman high school lang din ang natapos ko. Pero kung hindi rin ako nagsikap no na mag-aral na pagkatapos ako ng high school, wala rin talaga siguro. Kanya lang, noong binanggit sa akin ng tatay ko, nung buhay pa ang tatay ko, kasi yung tatay ko makabisyan na mayapan, nung buhay pa ang tatay ko, nung dumating sa punto na kapos na kapos talaga kami, kumbaga, 0-0 talaga halos eh, mga kabisnes. Ang sabi ng papa ko, huwag ka munang mag-aral Dong ang tawag sa akin nun, Dudong din ang tawag sa akin nun ang naging palayo ko. Dudong tawag ng tatay ko. Palibasa kasi nga, sa mga Bisaya version kasi, mga Bisayang salita, sa madalas na pagkakataon, pagka Bisaya ka, yun talagang tawagan eh. Dong, yun na, salitang Bisaya kasi yan, business. O katawagan sa isang Bisaya. No? May sabi sa akin, Dong, huwag ka munang mag-aral kasi ano ka lang muna ngayon, yung taon na to, mag-ano ka muna, mag-alaga ka muna ng baboy. Para sa sunod taon, mayroon tayong panggastos-gastos, pangbili ng mga sapatos, uniforme, yung bang, ibig sabihin yung pantalon, yung pangitaas, no? Damit, yan. Hindi ako pumayag nun, mga kabisnes. Hindi ako pumayag nun. Kaya ang ginawa ko, noong pumasyal sa lugar namin, sa Butuan City, yung aking kapatid, may kapatid po kasi ako sa labas eh, mga kabisnes namin minamahal. So kung hindi ko pa nabanggit yan, alam ko nabanggit ko na yan sa mga dati ko pang vlog, na meron akong kapatid sa labas, mga kabisnes namin minamahal. So ngayon pumasyal sa doon, siyempre anak ng papa ko yun eh, sa iba nung binata pa tatay ko. Pumasyal sa doon sa lugar namin sa Butuan City at inalok ako. Sabi niya, doon ka na lang mag-aral sa Surigao. Yung banggit niya sa amin. Saktong-sakto naman na yung mga time na yun na hindi mo na ako pag-aaralin ng papa ko kasi pag-aalagain muna niya ako ng baboy, mga kabisnes, kasi nga kapos nga, kumbaga sa sunod taon na lang ulit ako mag-aaral. Hindi ako pumayag nun. Saktong-sakto nga na pumasyal itong aking kapatid na sa labas, baga yung kapatid, no? Kapatid sa labas nga. Ba tawag yan sa ibang termino. Pumasyal, tapos inalok ako. Ngayon, hindi ako dalawang isip na nagpaalam sa tatay ko na sasama muna ako sa Surigao. Doon na lang muna siguro ako sa Surigao. Ngayon, sa madaling sabi, ang tatay ko naman, hindi pumayag naman siya na kasama ko sa kapatid kong isa. Shout out sa iyo, Utol J. So, yun. Pagdating ko ng Surigao, mga kabisnes, doon ako nakapagpatuloy sa aking pag-aaral. Second year high school ako noon. Nung ako'y nag-aaral ng first year high school dyan sa Butuan City, natatandaan ko nung ako'y nag-aaral ng high school, first year high school dyan sa Butuan City, yung BCC o Butuan City Colleges. Private po yun, mga kabisnes. Doon ako nag-aaral, first year high school, BCC, Butuan City Colleges. Shout out dyan sa mga pioneer dyan sa Butuan City Colleges, kung sino may mga nag-aaral dyan. Dyan ako nag-aaral dati, mga kabisnes. Dyan yan siya sa harap ng Mangkaw.
Crown Thrifty Mart. Ewan ko lang sa ngayon kung nandyan pa yung Crown Thrifty Mart. Diyan po ako nag-aral dati ng first year high school. Diyan sa siyudad ng Butuan City, mga kabisnes. Pagtungtong ng second year high school ay wala na po ako diyan sa Butuan City. Napadpad po ako ng Surigao City, mga kabisnes. Doon naman ako nag-aral sa Malimunong School of Fisheries. Kaya napalayo ako, mga kabisnes. Pero hindi ako natigil. Nakapag-continue ako sa aking pag-aaral, mga kabisnes. Hanggang 4th year ako doon, mga kabisnes. Hanggang 4th year ako doon sa Surigao. So 3 years ako doon na natili sa Surigao sa pag-aaral. Tapos lumakad pa ng taon pa, mga almost 5 years ya, mga 5 years ako diyan sa Surigao City, mga kabisnes. Diyan ako nag-aral, no? Sa lungsod ng Malimuno, mga kabisnes. Diyan ako tumagal. Kasi palibasa rin kung bakit na ginusto kong doon din ako mag-aral, kasi napakarami naming kamag-anak diyan, mga kabisnes naming minamahal. Ang dami. Ang mga teachers doon sa school na yon, mga kabisnes, ang karamihan po ay mga kamag-anak ko. Kaya spoiled nga po ako pagdating doon sa eskwelahan na yon, mga kabisnes. Kasi lahat ng mga teacher doon, magmula sa English comprehension, sa science, sa mathematics, sa dalawa kasi may English tsaka English comprehension, dalawa mang subject yun. Basta halos mga kamag-anakan lang namin, ang mga nandoon, mga nagtuturo, mga kabisnes. Kaya ako naman bilang siyempre mga pinsan, parang mga nila, mga naging parang pamangkin na ako doon, ganun. Mga pinsan, basta halos kamag-anak lang namin, mga kabisnes, mga kamag-anakan lang, no? Mga sa mga Bisaya pa yung may tinatawag, mga parientes lang, ganon. So wala akong kumbaga wala akong kaba, kasi mga kamag-anak ko yung ka-teacher doon shout out kay Ma'am Teresita Sinados, no? Shout out sa iyo, Ma'am. Auntie. Ma'am, auntie pa. Kasi mga kabisnes, din ako, nakatira din ako sa kanya dati, sa bahay nila. Nakatira din ako doon. Auntie ko yan. Tapos, yung si Sir, nakalimutan ko yung pangalan ng isang teacher. Buot ang apelido. At saka si Auntie Ninita Buot, no? Shout out din sa iyo, Ma'am. Auntie. Tapos yung Salbusa, yung nandyan sa Anawawon, mga business. Si Ma'am, hindi ko na matandaan yung mga pangalan nila. Matagal na rin kasing panahon, mga business. Pero mga kamag-anakan nga lang namin yung mga nandyan dyan, mga business namin minamahal. So yun, nakapagtapos ako. At yun nga, ang kinaganda pa nga, mga kabisnes, nung ako'y nag-aaral doon. Kaya naging, kumbaga doon ko na ibuhos yung aking talento o galing pagdating sa kantahan, mga kabisnes. Kaya nangyayari, nung nagkaroon ng butuhan sa SSG officers, nagkaroon ako ng party, naging bahagi ko sa SSG officers, no? Naging bahagi ako doon. At isa ako doon sa school na pagdating sa mga programs, mga kabisnes, laman talaga ako ng bulletin. Pagka may mga programs ng eskwelahan, isa talaga ako doon. At saka ang naging katambal ko doon, maalala ko lang, shout out sa iyo, Lorely Quinto, kung mapanood mo man ito, kung sakasakali man, shout out sa inyo. At natatandaan ko yun, ikaw talagang katandim ko pagdating sa kantahan noong kapanahunan pa dyan, nung ako'y nasa Malimuno, sa School of Fisheries, no? So naging proud ako sa sarili ko, kasi ako talaga ang pagdating sa kantahan dyan, ako talaga sa pagigitara, mula first year hanggang 4th year yan, ako ang nagigitara dyan. Kung sinong may magustong kumanta dyan, ako ang nagigitara dyan. Ang first year pa lang, section A, B, C, D, E. Ang dami niyan. Tapos sa second year, ganun ulit. E, B, C, D, ganun ulit. Ilan yung mga participant doon sa bawat section nun?
bawat section mayroon talaga isa hindi talaga mawawala Akong magigitara kung mayroong magpa-participate na akong kakanta. Kasi ako ang nagiging gitarista sa school, mga kabisnes. Kaya matatandaan ko lang, hindi to sa pagbubuhat ng bangko, matatandaan ko lang na kapag may programs ang school o may mga conference ang mga teachers, ako ang kinukuha, sinusundo ako ng principal dun sa katedral kasi nakatira kasi ako mga kabisnes sa kumbento. Sa kumbento kasi ako nakatira. Ako yung pinupuntahan ng principal, pupuntahin doon, magdadala ng sasakyan yun, susunduin ako, tatanungin yung pader, nandyan ba si ang pangalan ko kasi doon si Dudong, nandyan ba si Dudong? Dudong man pangalan ko doon, Bisaya man lagi. Ay, nandito man, sir, principal man yun. Si Principal Villegas, shout out sa iyo, sir. Ewan ko lang kung buhay pa ngayon yun. Noon pag sa panahon ko pa, matanda na ika-ika na maglakad yun So, shout out na lang kung sino mo yung mga kamag-anakan na makakapanood nito. Yun na, ibig ko na sabihin, isa-isay ko lang yung naibabahagi ko lang ng kunting yung aking kapanahonan, mga ka-business. Na proud ako sa sarili ko. Isipin mo, principal, susunduin ka. Ibig sabihin, napakahalaga ako sa kanila. Kailangan talaga ako. Sabi nga nung principal na yun, nung nag-graduate na ako ng high school, sabi niya, wala na kaming gitarista dito. Dudong, wala na kaming gitarista kasi mag-graduate ka na. Sabi ko, sir, meron pang isang babae, meron pa kasing may babae kasi dati doon na marunong din siyang magigitara, si Pritchie Sinday. Shout out sa iyo, Pritchie Sinday. Alam ko professional ka na siguro ngayon, kasi alam ko naman na anak kasi din siya na teacher, mga ka-business. So biyasa din magitara doon, magaling din. Sabi ko sa principal, sir, meron pa naman nandyan pa na si Pritchie Sinday, nandyan pa naman siya siya naman ang kasi nag-4th year ako, siya 3rd year. Nagtapos ako sa 4th year, siya nandyan pa kasi mag-4th year pa lang siya. So siya ang susunod na magiging gitarista doon, mga business. Kasi wala talagang marunong magigitara doon sa panahon ko. Kung meron man, wala, ayun ko lang. Kung wala akong kasi naglakas loob siguro. Hindi ko lang din alam. Pero kasi ako ang nakilala magsimula pa kasi sa kumbento. Kasi ako nakatira dati. Ako kasi ang namamahala sa mga instrumento sa loob ng simbahan. Kasi nagiging choir member kasi ako. Naging choir member ako. Ako ang nangunguna sa mga aawitin dun sa simbahan. Kung ano yung mga sit up na mga kakantahin dun sa pagmimisa, ako ang isa sa pangunahin na nag-aasikaso. At mayroon din ako mga kasamahan. Hindi lang ako nag-iisa. Kaya nakilala talaga ako hanggang sa eskwelahan. Pamilyar ang pangalan ko, mga ka-business. Kaya sikat ako doon talaga, sa totoo lang, hindi sa pagbuhat na bangko. Sa eskwelahan yun, sikat talaga ako Pagdating sa kantahan, di nyo talaga ako maisahan doon, mga kabisnes. Yung busis ko ngayon, yung sa dati ko, layo na nandiferensya kaysa ngayon. Dati talaga, kahit yung napakataas, kayang-kaya ko talaga Parang yung busis babae, matining dating busis ko talaga Sobrang taas talaga. Wala akong pakialam kahit gano'ng pagkataas yan. Kayang-kaya talaga. Pero ngayon wala na kasi siyempre palibasa nga. May mga bisyo na. Nung pumasok ko sa mga pagbibisyo, wala na. Mga ka-business. So medyo mahaba na pahaba ang aking kwento, mga ka-business naming minamahal. Pero yun ang totoo. Kaya proud ako sa sarili ko Kaya nung nagtapos ako sa 4th year, nakatanggap ako ng award sa eskwelahan. Guitarist of the Year, tapos Singer of the Year. Kasi ako talaga singer dun Ako talaga Kung nga pangalawa lang yung babae na ginawang katambal sa akin pag tuwing may program. Basta pag may program, matatandaan ko na yung sabi ko malamang sa malamang may program bukas, malamang sa malamang andun na naman yung pangalan ko nito. Pagbasa mo doon sa bulletin board, andun talaga, nangunguna lagi. Andun naman pangalan ko, sabi ko, ayan na naman, intermission number, akin na naman. Bira. Nung nutrition month, kumanta ko.
basta lahat ng mga program dyan, kinakantahan ko talaga yan. Mapa-gitara or minusuan. Kasi dati, uso ang minusuan mga ka-business kung natatandaan nyo po. Yung tape ba? Tape, yung tape lang, yung tawag ko, minusuan, tugtog lang, wala yung ano, baga ikaw na yung kakanta, kung ano yung kanta. Minusuan lang, itutugtog mo dun sa, isasalang mo dun sa component or either karaoke, yung ano. Tapos yung nauso dati, di ba, yung kwadradong ganyan, ano ba tawag yan, yung cassette recorder ba tawag yan, basta yung ganun, no, isasalang mo yung bala mo doon, salang mo yung cartridge kung tawagin. -1 cartridge, sana kanta na ako. Tapos may mga pakana pa ako niyan dati. Kinakonsaba ko yung teacher ko sa values education na ano ko rin yun kumbaga naging barkada ko rin siya. Sabi ko, sir, yung stage kasi namin mga ka-business, may tilon ba nga yung, di ba, mapamilyar naman natin tilon, yung madalas na kulay niyang pula, tilon dyan sa stage. Sabi ko, sir, pagkakanta ko, isara mo muna yung tilon, sara mo. Kasi ang eskwelahan namin mga kabisnes, isang mahaba yan eh. Mula sa first year na room hanggang doon sa fourth year na room, binuksan lahat yan. Kumbaga, isang mahaba yan. Andun yung mga upuan, naka-arrange na, kumbaga nakaharap sa stage, ganun. So, daming tao, daming estudyante talaga, puno talaga. Sabi ko, pag kanta ko, sir, pag kanuos sa tugtog, kanuos pa lang, tapos pag umpisa ko pa, bitaw ko pa lang kanta, buksan nyo kagad yung tilon para lalabas ako doon. Para ako ang bubungad. Yan ang diskartihan ko dati. Pampalasa ba? Magandang timplada ba? Sabi ko sa iyo, paglabas ko doon sa tilon, lalabas ako. Tapos, kakanta na ako doon. Walang matitirang estudyante nga nakaupo, lahat nakatayo. Standing ovation, talagang tuwang-tuwa sila. Grabe talaga sa aking panahon, ewan ko. Kung pwede nga lang balikan mga ka-business. Standing ovation yan, walang natitira. Maghiyawan natin, woo! Ikaw naman na kumakanta, parang lalo kang gaganahan kasi parang gaganon tinga mo eh. Parang sarap sa pakiramdam na pinapalakpak ka na napakaraming tao. Doon na yun na kasi ang kihiligan ko eh. Pero ewan ko sa mga anak ko, wala mang nakasunod. Sa bagay, lahat naman ng mga anak ko may angking talino din, may angking galing din naman pagdating sa kantahan, mga ka-business. Lahat naman sila. Pero ewan ko lang kung ginagawa nila sa school. Yung bang nagpe-present pa ako, bibira ako, kanta. Lagay niya ako dyan. Pero ako dati, kahit hindi na ako nagpresenta, yung mismo mga teacher na kasi lalagay talaga sa bulletin board yung pangalan ko, wala na akong magagawa. So sige, bira, sabi ko, ako naman, hindi naman ako mayayain dati pagdating sa kantahan kasi. Kaya yan, proud ako sa sarili ko dati, dati pero ngayon wala na, ano na tayo, laos na tayo mga ka-business. Kung meron man tayo ng angking, ano pa ngayon sa kantahan, pero hindi na talaga tulad nung dati. Oo. Alam niyan ng mga classmate ko kung mapanood man nila ito. Alam nila yan. So yun po mga ka-business. Malaking tulong din yan eh. Yung mga nakipag-participate ka sa school. Malaking tulong din kasi dagdag grades din kasi yun. Dagdag grades din kasi yun eh. Ako talaga, hindi mo na ako mana dyan kasi pagka may mga ganyan talagang mga program ay hindi talaga ako mahihiya niyan. Sayaw nga, nakikisali pa nga ako eh. Sayaw, hindi ako marunong gaano pero nakisali ako, may sayaw, sama niyo ako. Ganun ako, hindi ako mahiyain pagdating sa ang sarap nga balikan yung kumbaga kwento lang to bilang high school life ba noon, no? Ang sarap balikan yung high school life, mga ka-business. So yun, bukas antabayanan nyo na lang po yun bukas mga ka-business yung pag-enroll sa iba ko pang mga anak, no? Hindi pa alam kung sinong unahin. Alamin ko pa kay Mingay kung sinong unahin sa kanila. Kasi mas maganda na rin yung maaga tayo. Kasi makamisis tag-ulan na rin. Tag-ulan na baka mamaya. Magsunod-sunod yung ulan, hindi tayo makakakilos ng maayos. So ngayon habang okay pa yung panahon kasi may mga na talaga, mga pag-ulan na tuwing hapon. Buti nga ngayon wala. So bukas antabayanan nyo po mga ka-business naming minamahal. So hanggang dito na lang.
Pasensyahan nyo na po yung aking kwento mga ka-business. Napakwento talaga ako kasi ang sarap lang balikan ba yung high school life, no? High school life ni Kuya Buknoy. Yan ang title pala nito, ang high school life ni Kuya Buknoy. Ayan. God bless po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat. Alright. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors and subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila,